unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito kay Chinita Princess na after pala ng ASAP, rekta naman po para sa rehearsal ng Magpasikat. Kasi itong Magpasikat po, tinuloy ng It's Showtime, mga kakimpaw. Grabe din si Chinita Princess, no? Talagang pakatapos ng ASAP, rekta naman sa rehearsal. Grabe, sobrang pasabog na naman for sure itong magiging performance ni Chinita Princess sa Magpasikat. 'Di ba? Yan sana sila pa rin yung manalo kasi nung nakaraan, 'di ba? Si Kim Chiu po talaga mga kakimpaw yung nag-shine. Kaya na-excite ang lahat kung ano ba ulit yung mga pasabog na inihanda po ng grupo ni Chinita Princess. Sana wag masyadong delikado kasi tayo kinakabahan kay Chinita Princess na lagi pong buwis buhay ang pinapamala sa Magpasikat. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol po dito sa katanungan ng isang Kimpaw fans sa X. So parang nabalitaan niya po ata na si Kim Chiu po ay tinanggal or wala na po sa isang endorsement niya na Hyundai na kung saan kasama niya nga si Paolo Avellino. Sabi niya dito, how true hindi na endorser si Kimi ng Hyundai? Parang hindi ako maniwala. So last Hyundai event show niya, yung with Megan and Mikael, and now hindi na din niya gamit ang Hyundai hybrid Tucson niya. Sana hindi daw po totoo kasi nalaman niya daw po mga kakimpaw ito ay sa TikTok. And also, hindi na rin daw masyadong nagpo-promote si Chinita Princess ng Hyundai. Sa pagkakaalam ko naman mga kakimpaw, parang endorser pa naman si Chinita Princess ng Hyundai, di ba? Parehas sila ni Paolo Avellino. And hanggat hindi po kasi kinukumpirma ni Chinita Princess na wala na siya sa Hyundai, hindi po ako maniniwala kasi wala namang dahilan para alisin po si Chinita Princess sa Hyundai. Kasi alam naman po ng Hyundai na napakalakas na endorser at makahatak sa mga tao itong si Chinita Princess. Ganon din si Paolo Avellino or ang tambalang Kimpaw. Kaya nga po hindi po inaalis si Chinita Princess doon, di po ba? Then may nag-comment na binubuwag na nga ang Kim Paula's project na and wala ng endorsement together. Grabe naman yun sa binubuwag, no? Lagi itong negatibo itong si Rockstar Stilitos na to, no? Basher kasi yan ni Chinita Princess, mga kakimpaw. So parang sa pagkakaalam ko, endorser pa naman si Chinita Princess. Siguro hindi lang natin nakikita na ginagamit yung Hyundai na brand ng sasakyan na hybrid Tucson niya, 'di ba? Pero hindi naman yun basihan, 'di ba, para sabihin na hindi na siya endorser ng naturang brand. Kasi sabi ko nga po, wala namang dahilan, 'di ba, para tanggalin siya doon, no? And syempre nakakontrata pa rin naman doon si Paolo Avellino. Parehas po sila ng kontrata ni Chinita Princess, mga kakimpaw. And sabi ko nga po, si Kim and Paolo Avellino, isa yan sa mga malalakas ang hatak sa market, 'di ba? Kaya patuloy po silang kinukuha ng advertisers para i-promote ang naturang brand. Pero kung di naman na siya endorser, no, mga kakimpaw, okay lang din naman. Marami pa rin naman pong hawak na endorsements si Chinita Princess. Hindi lang naman si Hyundai umiikot ang buhay nito. Ano ang kilala tungkol sa endorsement nila kay Hyundai? May ulat noong 2022 na naging bahagi sila ng grupo ng mga celebrity endorsers ng Hyundai PH kasama sina Piolo Pascual at Sara Geronimo Speed. Ibig sabihin, opisyal silang naging ambassadors o endorsers ng Hyundai. Speed, Pat, bakit may nagsasabing isinampang hindi na sila endorse ng Hyundai? Talagang may mga online posts o chika sa social media forum na nagsasabing hindi na endorsement, raw para kay Kim at Paolo. Pero yung mga ito tila hindi verified at kadalasan rumor lang. Walang artikulo mula sa kilalang media na nagpapatunay nito. Hindi ko nakita ang anumang opisyal na pahayag mula sa Hyundai PH na nagsasabing tinanggal namin sina Kim at Paolo bilang ambassadors. Sa makatuwid, mukhang kulang ang ebidensya para sabihing totoong may isyung endorsement. Ano ang posibleng sanhi ng ganitong usapan? Marahil dala ito ng speculation ng fans netizens, lalo na't maraming pagbabago sa endorsements ng mga artista, iba't ibang brand, bagong kontrata, etc. May mga pagkakataon ring may ibang endorsements nila, tulad ng pag-latest ni Kim kay Brilliant Skin Essentials na nagiging dahilan para may magtanong kung tumigil na ba siya sa ibang brand, kasama ang Hyundai. Philstar, may fake news o gulo sa social media na walang basehan. Kaya mabuting bantayan kung may opisyal na statement ang involved na partido bago paniwalaan.
Walang matibay na proof ng isyung Hyundai endorsement withdrawal. Base sa pinakakamakailang available na impormasyon, media reports, press releases, endorsements history, wala akong nakita na makatiyak na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay opisyal na alis bilang endorsers ng Hyundai. Ang mga kwento tungkol dito ay mukhang hidraya lang o haka-haka sa social media. Sa mga balitang kumakalat tungkol sa diumano'y hindi na endorsement ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa Hyundai, malinaw na agad na nagiging sensitibo ang usapan lalo na sa fans ng dalawa. Una sa lahat, bilang tagahanga ng showbiz at endorsements, mahalagang tandaan na hindi basta-basta maaring paniwalaan ang mga social media rumor o haka-haka. Sa dami ng clickbait at viral posts ngayon, maraming impormasyon ang lumalabas na kulang sa konteksto o hindi verified. Kung titignan ang kanilang history sa Hyundai, opisyal na sila dati ay bahagi ng mga brand ambassadors. Kaya natural lang na may curiosity o tanong sa publiko kung bakit wala silang nakikitang bagong campaign. Ngunit, wala pa matibay na ebidensya o opisyal na pahayag mula sa Hyundai PH na nagsasabing naalis sila. Maaring ang mga hindi na endorsement posts ay base lamang sa observation ng fans, pagbabago ng marketing campaigns o simpleng misunderstanding. Para sa akin, ang mahalaga rito ay ang pananaw ng mga fans at ng media. Dapat maging maingat sa pagbibigay interpretasyon. Hindi natin alam ang buong kontrata at plano ng brand at hindi rin natin alam ang personal na desisyon ng mga artista. Ang speculation ay normal sa showbiz, pero hindi ito dapat maging dahilan ng panghuhusga o negativity sa mga artista. Sa kabuuan, habang nakaka-curious ang ganitong balita, mas mainam na hintayin ang opisyal na pahayag bago paniwalaan at kumalat ang chismis. Ang pagiging responsible sa pag-share ng balita, lalo na kung celebrities ang involved, ay napakahalaga para hindi masira ang reputasyon nila ng walang basehan. Sa ganitong paraan, nairespeto natin ang kanilang privacy, career, at credibility sa industriya. Ang masasabi ko ay kailangan maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon. Base sa available na impormasyon, walang opisyal na pahayag mula sa Hyundai PH na nagsasabing naalis sila bilang endorsers, kaya malaki ang posibilidad na haka-haka o rumor lang ito na kumalat sa social media. Ang ganitong uri ng balita ay karaniwang nangyayari kapag maraming fans ang curious sa updates ng kanilang paboritong artista, lalo na kung may pagbabago sa mga campaigns o projects nila. Natural lang na magkaroon ng speculation, pero importante ring i-verify muna bago paniwalaan o ikalat ang impormasyon. Sa pangkalahatan, ang balita ay nakaka-curious pero hindi pa ito matibay at dapat tratuhin bilang isang possible misunderstanding o rumor. Mahalaga rin ang respeto sa privacy at career ni Kim at Paulo. Hanggang may official confirmation, mas ligtas na huwag panghusgahan ang sitwasyon. Si Kim Chiu at Paulo Avellino ay dati nang naging bahagi ng Hyundai PH bilang brand ambassadors. Alam ng publiko na active sila sa ilang campaigns, kaya natural lang na may curiosity kung bakit hindi na sila nakikita sa latest advertisements. Ang kaalaman sa kanilang dating endorsements ay makatulong para maunawaan ang issue. Posibilidad ng social media misinterpretation. Maraming rumors ang nagmumula sa posts ng netizens at fan pages. Madalas, kapag hindi updated ang isang campaign, may nag-aakala na hindi na endorsement kahit wala namang official na pahayag. Ito ay isang magandang idagdag para may paliwanag na maaring misunderstanding lang ang balita. 3. Kakulangan ng official statement. Walang kumpirmadong release mula sa Hyundai PH o sa management ni Kim at Paulo tungkol sa pagwawakas ng kanilang endorsement. Mahalaga itong idagdag para malinaw sa mambabasa na ang impormasyon ay base sa obserbasyon at hindi opisyal. Impact sa fans at public perception. Kahit walang official confirmation, ang ganitong balita ay maaring magdulot ng speculation, pagkabahala o panghihinayang sa mga fans. Maaari rin itong maapektuhan ang perception ng publiko tungkol sa kanilang career, kaya mahalagang i-clarify ang facts. 5. Payo sa mambabasa. Ang balita ay magandang pagkakataon para ipaalala na verify muna ang source bago paniwalaan ang mga kumakalat na rumors sa social media.